Tatalakayin bukas sa Senate Impeachment Court kung ipasasabina bilang ebidensya ang kahon naglalaman ng tax records ni na Vice President Sara Duterte at Attorney Mans Carpio. Nagdesisyon naman ang prosekusyon na hindi na isalang bilang testigo para sa Article 4 si Attorney Zuleika Lopez. Saksi si Joseph Morong. Nagbawas na ng testigo ang prosekusyon para sa unang article na nililitis nila sa Senate Impeachment Court. Ang Article 4 o ang tungkol sa grave threats at inciting to sedition laban kay Vice President Sara Duterte. Sa paliwanag ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan sa korte, hindi na raw nila ihaharap si Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez na 2 araw nang nakastandby sa Senado. Hindi na rin daw nila kailangang iharap din si Captain Belinda Bello ng House of Representatives Sergeant at Arms. Uulitin lamang daw naman ng dalawa kasi ang mga nasabi na ng 2 naunang testigo ng prosekusyon na sina National Bureau of Investigation o NBI Special Agent John Mark Calilong at NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok. We would have offered Attorney Zuleika Lopez to confirm the authenticity and the provenance of that video. Exhibit P-4-10. Totally unnecessary because why? Because the defense themselves used the very same video. So by their own admission, there is no question about this video. And so it is our contention, and we hereby manifest that with these admissions on file. Sa Lunes nila iharap na lamang si NBI Director Melvin Matibag sa komputasyon nga ni Senate President Sherwin Gatchalian sa naunang sinabi na magkabilang kampo na 57 na testigo para sa prosekusyon at 47 para sa depensa at 3 araw na pagdinig kada linggo, baka abutin ng 17 buwan o 1 taon at 5 buwan ang paglilitis. Total of 102 witnesses. At the rate we are going of 2 days per witness, we will finish in 17 months. That's a year and a half, or a year and 5 months to be exact. So any chance of shortening the proceedings will be highly appreciated. Sabi naman ni Attorney Capunan, We know when to stop. Please proceed, ma'am. saglit pang nagkapiruan sa loob ng session hall ng banggiting ni Capunan ang isa umanong radio interview ni Senador Panfilo Lacson na baka abutin ng siyam-siyam ang paglilitis. Narinig ko po yung kanyang interview nung sinabi po niya na baka magkaapo na tayo dito at magkaroon na ng national bird, hindi pa tapos ang impeachment trial na to. Ma'am, you said national bird. It must be another senator judge or another person. Talking about birds, okay. Please proceed, ma'am. I never talked about birds. Then definitely my information was hearsay. Bukas tatalakayin ng Senado kung dapat ba maglabas ng subpoena para maipasok bilang ebidensya sa Senate Impeachment Court ang BIR box na laman ng mga income tax return ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Manasseh Carpio at ang mga negosyo ng bise. Pati na rin ang mga subpoena para sa mga bank account ng mag-asawa. Ang mga ebidensya tulad ng BIR box at bank records ni Vice President Sara Duterte, pati na ng kanyang asawa na si Attorney Manasseh Carpio ay ebidensya ng prosekusyon sa Article 2 ng kanilang Articles of Impeachment, kaugnay ng hindi umano maipaliwanag na yaman ng bise at hindi niya paghahain ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Pinakahuli pa ito na ipipresent ang artikulo ng prosekusyon. Bibigyan ng tig-15 minuto ang prosekusyon at depensa para ihayag ang kanilang panig. Bibigyan din ng panahon ng mga senator judges para makapagtanong at dedesisyonan nila kung bukas din sila maglalabas ng desisyon kung maglalabas sila ng subpoena o hindi. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.